Magandang araw mga kapatid. Ngayon ating pagnilayan ang patungkol sa babaeng dinurugo. Ito'y matutunghayan natin sa Lukas, Kabanata 8, talataan 43 hanggang 48. May sasabuod natin ang nilalaman ng kabanata sa pamamagitan ng tatlong salita, ang antas, kapangyarihan, at okasyon. Tandaan natin yung acronym na AKO. Para sa antas, makikita natin dito yung lalim ng pananampalataya. Sa kabanata nga ating mababasa ang sumusunod. Habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, kinisiksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon nang dinurugo at hindi mapagaling ni numan. Sa katunayan, naubos na nga yung kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon di tumigil ang kanyang pagdurugo. Inisip kasi ng babae na kapag mahawakan lang niya yung kahit na laylayan ng damit ni Jesus, siya ay gagaling. At yun nga ang nagpagaling sa kanya, yung kanyang lalim ng pananampalataya. At para sa letter K, kapangyarihan, dito makikita natin yung pagtanggap ng kagalingan ng babae. Kung babasahin natin ang mga sumusunod na talataan, nagtanong si Jesus, sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at tinisiksik ng mga tao. Ngunit sinabi ni Jesus, may humawak sa damit ko. Naramdaman ko may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala may lihim ang kanyang ginawa, siya ay nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya ay agad na gumaling. Makikita natin dito, naramdaman ng ating Panginoon ang paglabat ng kapangyarihan. Kaya siya ay nagtanong, sino ang humawak sa akin? Ngunit siyempre, alam naman natin, alam na ng ating Panginoon kung sino yung humawak sa Kanya. Diyos siya eh. Alam niya ang mga nangyayari, lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo. Ngayon, eto yung babae, sa kanyang takot, sa kanyang makinginig, lumabas siya at inamin na siya yung humawak sa laylayan ng damit ng ating Panginoon. Doon sa kanyang lalim ng pananampalataya, nakatanggap siya ng kagalingan. Natanggap niya yung kapangyarihan na nagpapagaling mula sa ating Panginoong Hesukristo. At yung O para sa okasyon, ito po yung naging pagkakataon ng pagpapatotoo. Sa huling talataan, mababasa natin, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa. Pero kung titignan natin, makakauwi kaya ng mapayapa yung babae? O hindi kaya siya ay mamamalita, pangangalandakan, yung milagrong nangyari sa kanya noong mga oras na yon. Kung ating gagawa ng refleksyon, yung mga salitang antas, kapangyarihan, okasyon, ang ating may bubuo ay ang sumusunod. Suriin ang antas ng ating pananampalataya. Manalig sa kapangyarihan ng Diyos at gamitin ang bawat okasyon upang magpatotoo. Maraming salamat mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos.